May kasabihang happy wife, happy life. Pero ba't kaya ang isang babae sa Pampanga pinagsusuntok ng kinakasama nang wala raw siyang maihain na pagkain sa partner na lasing? Hoy, kuya! Kung hindi ka willing to wait, huwag ka pong mananakit! Nabidyohan ng kamag-anak ng lalaki sa video na tinawag naming si Eddie ang isang masaklap na pangyayari. Habang nasa papag, makikita kung paano hinakablot ng kaliwang kamay ni Eddie ang buhok ng kinakasama niyang tinawag namin sa pangalang Karen. Habang pinagsasapak naman niya ito sa ulo gamit ang kanang kamay, saksi mismo ang kanilang mga anak sa kaguluhan. Ang isa pang bata, tila sinubukan pang lumapit para awatin ang kanyang tatay habang walang tigil na umiiyak. Sa dulo ng cellphone video, nakatikim din ang kaanak ni Eddie nang mahuli siyang nagbi-video. Ano sinto? Sige, video ka, video! Personal kung nakapanayam si Karen. Ayon sa kanya, alas 2 ng madaling araw ng March 16, 2024, nang umuwi mula sa isang party si Eddie, ginising raw siya ng kinakasama para manghingi ng pagkain. Pero nang walang maihain, mga suntok at mura na ang inabot niya kay Eddie. Ano ho ang nangyari? Bakit ho kayo napagbuhatan ng kamay? Umuwi po siya ng gabi. Tsaka gusto po niyang magpaano ng pagkain. Magpahanda? Apo. Okay. Tulog na po ako nun. Nakapagsalita ka ng hindi maganda, ika mo? Apo. Parang ganyan wala kang kwet ng lalaki, ganyan po. Minsan po, pag lasing lang po siya, naghahanap po ng away, ganun po. Sino ho ang inaaway niya? Sino hinahamon niya ng gulo? Kadalasan po, minsan kapitbahay, ganun po. Ang video po na ito ay kuha mismo sa silid-tulugan ng mag-asawa. Ang kumukuha ng video, kaanak po mismo ng lalaking inirereklamo. Kung inyo makikita, makailang beses na pinakawalan ng lalaki ang kanyang kamao na tumama po mismo sa ulo ng biktima. Nangyayari po ang lahat ng ito sa harapan mismo ng kanilang mga anak. Kinaumagahan, pinadala ni Karen ang video sa isang kamag-anak sa probinsya para magsumbong. Nang i-post ng kaanak ni Karen ang video sa social media, napanood ito ng kanilang tiyakin na itatago namin sa pangalang Gloria. Ako talagang nagigigil ako, talagang gustong-gusto ko ng rumiscue, kaso lang gabi na. Sa pag-asang madampot agad si Eddie, tumawag sa Magalang Municipal Police Station ang kapatid ni Karen. Tumawag po sa amin regarding po na yung kapatid po niya ay sinasakdan daw po ng live-in partner niya po. Tinawagan po namin yung police doon sa area po na yon para po i-verify kung ano pong nangyayari po talaga. Para mas malinawan sa nangyari, nakipag-ugnayan ng mga pulis sa barangay kung saan nila inimbitahan sina Eddie, Karen at kanilang mga anak. After po nun, nakipag-coordinate po sila sa barangay po at naisama naman po nila yung suspect doon sa kwento po ng victim po. Meron po silang madalasan na hindi pagkakasunduan po. Wala na po siyang balak i-pursue po yung criminal case against po dun sa live-in partner po niya. Ano po ang nag-udyok sa inyo para ho iatras na lang yung demanda? Para lang po sa mga anak namin. Para sa akin, okay na po yun. Paano ka? Pinagbuhatan ka ng kamay? Naano ko naman po sa kanya na nagbago naman po siya. Kahit na ayaw magsampa ng kaso ni Karen, pinapunta pa rin siya ng mga pulis at ng barangay sa police station para formal na magpa-blatter at isalaysay ang nangyaring panggugulpi sa kanya ni Eddie. Pagkakuha po ng mga details kung saan pong mga parte ng katawan po siya nasaktan, pinapa-assist po namin papunta po sa hospital. Meron po siyang evident na physical abuse po talaga. Nagkaroon din sila ng kasunduan sa barangay na sa oras na maulit ang pananakit ni Eddie, kusa na raw aalis si Karen sa kanilang tahanan kasama ang kanilang mga anak. Nagkasuratan po doon na hindi na po niya ulitin yun. Ginawa niya. Dito na umalma ang kanyang tiyakin na si Aling Gloria dahil namayapa na ang ina ni Karen at nasa Mindanao naman ang kanyang ama. Si Aling Gloria na ang pinakamalapit na kaanak ni Karen sa Pampanga. Kaya naman hindi raw siya nagdalawang isip na manghibasok at protektahan ang pamangkin. Sabi ng mga kapatid, sunod-sunuran siya sa asawa niya. Kung bubugbugin siya. April 12, sinamahan ng resibo si Aling Gloria para dumulog sa barangay San Isidro, Magalang, Pampanga. Pakay niya makaharap ang pamangkin at si Eddie na gumulpi sa kanya at subukang kumbinsingin si Karen na sumama na sa kanya pa Mindanao.
Ilang saglit pa, dumating na ang dalawa. Hindi napigilan ni Aling Gloria na maawa sa kalagayan ng pamangkin. Naawa ako kasi payat na payat. Nung nakita ko yung lalaki, Diyos ko po, parang gusto ko nang bugbugin. Maya-maya pa, nagsimula na ang pag-uusap ni Aling Gloria at nina Eddie at Karen. Tanong ko lang, bakit mo naman nagawa sa pamangkin ko? Isang babae na itinago namin sa pangalang Karen ang binugbog at ginulpi ng kanyang kinakasama na si Eddie nang hindi niya raw ito mahainan ng pagkain. Dito na umalma ang kanyang daki na si Aling Gloria. Pakay niya, makaharap ang pamangkin at si Eddie na gumulpi sa kanya. Bakit mo naman nagawa sa pamangkin ko? Depensa ni Eddie, nakainom lang daw siya noong gabi na iyon kaya niya nagawang saktan si Karen. Eh kahit na kung ikaw yung lasing, huwag kang gumawa sa babae ng gano'n. Kaya pinagpanagutan ko namin lahat. Eh, sabi ko sa'yo, Kaya nagpirmahan na kami, okay na lahat. Okay na. Ayaw ko nang okay na nga, pero pagdating ng pag nalasing ka na naman, uulitin mo na ulit. Si Aling Gloria, hindi binibili ang mga sinasabi ni Eddie. Kaya naman sinimula na niya ang pangungumbinsi sa pamangkin na si Karen na sumama na sa kanya. Mas maganda yung kuya. Mas maganda yung kuya. Magbakasyon muna siya sa Hindi na Mindanao. pwede, ma'am. May mga anak niya kasi, ma'am. Nandito yung mga anak niya. Eh di doon, kasi lang naman doon mag-aral ah. Hindi nga pwede. Anong hindi Hindi pwede? nga pwede. Okay kami. Okay kami. Wala kaming... Siya pa rin may karapatan. Okay, Anak niya yun. Bakasyon muna siya sa Mindanao. Kahit yung tita mo, pumayag Wala din. kami dyan. Hindi nga pwede. Nag-usap na kami maayos mo sa bahay. Eddie, pagsalitain mo naman si Karen. Eh, uuwi daw siya eh. Hindi nga Bakasyon lang. Bakasyon lang siya. Tatanungin mo yung mga anak mo. Babalik naman ako Ay, hindi pwede. Babalik naman eh. Sinisira mo na yung pamilya natin. Babalik. Nang hindi magtagumpay si Aling Gloria sa nais mangyari na pagkupkop sa pamangkin at mga apo, nagkaroon ang bagong kasunduan sa pagitan ni Eddie at Karen. Dito, nakasaad na mag-iipon muna si Karen ng pamasahe at babayaran muna niya ang mga atraso o utang sa kanilang lugar bago siya makipag-cool off kay Eddie. Nauwi na lang po sana ako sa Mindanao pero napagdesisyonan po namin na ayusin na lang po para hindi na po masira yung pamilya namin. Ano po napagkasunduan? Hindi na po siya uulit, hindi na po siya manakit ulit. Hindi na po siya inom. Okay ho sa inyo yun? Opo. Para masiguro ang kapakanan ni Karen, inanyayakan siya ng resibo na makipag-usap sa isang espesyalista nang magabayan siya at mabigyan ng payo. Ano yung mga bagay na nasasabi niya sa'yo? Minsan meron pong halong pagmamahal. Lagi nating tatandaan na kapag sa mga ganitong sitwasyon, uunahin natin yung sarili natin. Yung mga anak niyo hindi naman nasasaktan. Nasasaktan rin sila pag yung magtatalo kami. Nadadamay sila. Opo. So isa din yun sa kailangan natin i-consider, hindi lang yung sarili mo. Dahil isa ka na ding ina, isa sa responsibilidad mo rin na dalhin yung mga anak nyo sa safety. Okay? Pero lagi mong tatandaan na lahat ay choice mo. I-share mo sa akin, anong reason ng luha mo ngayon? Emotion lang po, sir. Medyo naramdam ko na po yung yung napagpagaan ng loob ko na na-share ko sa yung aking problema. Ayon din sa psychologist, para sa mga tulad ni Karen na nakararanas daw ng pang-abuso, pinakamainam na kumonsulta sa isang espesyalista. Matutulungan siyang i-process kung tama ba yung desisyon niya. Pangalawa, kapag kumonsulta siya kasama yung asawa niya, matutulungan silang ayusin yung communication nila na para mas maiwasan yung mga ganitong pangyayari. Dagdag ng eksperto, normal lang para sa isang biktima ng pang-abuso ang hindi pagkilala sa pinagdaan ng pananakit at may kanya-kanyang paraan ng bawat isa para maghilom at makabangon. Hindi pa niya tanggap yung nangyari, nandun pa siya sa state ng shock na hindi niya pa napoproseso na totoo ba talagang nangyari ito. May mga tao na it would take years para talaga makapagpatawad. Kung maisip man ni Karen at maging ng iba pang mga nasa parehong sitwasyon na humingi na ng tulong, hindi dapat mag-atubiling lumapit sa mga otoridad lalong-lalo na kung may resibo.